Okay, magandang umaga sa ating lahat, mga ginigili kong mga kapatid na narito at sa ating mga taga-subaybay. Purihin natin ang Diyos. Amen? Amen. Amen? Amen. Amen. Okay, ang paksa natin ngayong umaga, may kasalanan, hindi nakakamatay o ito'y nakakamatay. Kaya makinig kayo mga kapatid, malalim na turo ito. Sapagkat ito ay pinag-uusapan ng maraming na mga grupo. Okay? So, pagpatuloy natin. Sa 1 John chapter 5, verse 16 to 17. Sabi ni Apostol Juan, kung makita ninuman ng kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanan, hindi hahantong sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na yon sa Diyos na nagbibigay sa taong iyon ng bagong buhay. So, makinig kayo mga kapatid, no? So, kung meron daw tayong mga kapatid na nagkasala na hindi naman ikakamatay, ay ipanalangin natin. Paano yun? Okay, pag ang nakita natin, halimbawa, lumamig yung mga kapatid natin, yun ay isang kasalanan yon. Ngunit, yun ay hindi kakamatay yung mga bagay na yun. Kaya nga, ipanalangin natin sila. Paano? Ipanalangin natin sila na sana'y mamulat sila at sila'y babalik sa gawain ng Panginoon. Pagpatuloy natin. Ito ay para sa mga kapatid na ang kasalanan ay pagpatuloy natin. Okay. Ito ay para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. Okay? Pagpatuloy natin. Sa 17, may kasalanang hahantong sa kamatayan. At hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sino mang gumagawa. Mamaya, malalaman ninyo yun. Ang lahat ng gawain di matuwid ay kasalanan. Ngunit, may kasalanang hindi hahantong sa kamatayan. Ano kaya yung kamatayan na yun? Sige. So, merong lahat ng gawain hindi matuwid ay kasalanan. Ngunit, may kasalanang ahantong sa kamatayan. Pagpatuloy natin. Sa Mateo 12:32, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit, sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin maging sa panahong ito o sa panahong darating. So, walang pan. Kung tayo ay nagkasala sa Espiritu Santo, ito yung nakakamatay. Bakit? Kasi, sabi niya rito, ngunit ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin maging sa panahong ito o sa panahong darating. Walang kapatawaran pala ang kung ikaw ay nagkasala laban sa Espiritu Santo. Halimbawa, kinukutsa mo yung banal na kasulatan. Itong banal na kasulatan, ayon sa isinulat ni Apostol Pablo, ay isinulat sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tapos, hindi ako naniniwala sa Biblia na yan, sabi mo. So, you're sinning against the Holy Spirit. Okay? Halimbawa, ako, nangangaral ako sa ngayon. Ang nagsasalita sa akin ay Espiritu Santo. Tapos, kinukutsa mo ko. Nilalambas-lambas mo akong nagsasalita rito. Aba, yung Espiritu Santo, doon ka nagkasala. So, wala kang kapatawaran doon. Okay? Pagpatuloy natin.
Sa Revelation chapter 21 verse 7. So, hahantong sa kamatayan yung kasalanan na yun. Ano yun? Ito ang makakamtan ng magtatagumpay. Ako'y magiging Diyos niya at siya na may magiging anak ko. Ano yung magtatagumpay? Ito yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sino mang nagtitiis at sumusunod sa akin ay maliligtas. Ito yung sabi ni Apostol 1 sa Book of Revelation. Nasabi niya, ito ang makakamtan ng magtatagumpay, ako'y magiging Diyos niya at siya na may magiging anak ko. Pagpatuloy natin mga kapatid. Sa Revelation chapter 21 verse 8, subalit, para naman sa mga duwag. Sino yung mga duwag? Ayaw magpahayag ng salita ng Diyos. No? Naniniwala siya pero takot siyang magpahayag ng salita ng Diyos. Takot siyang magpahayag kay Kristo Jesus harap-harapan sa publiko. Okay? Yan yung taong duwag. Okay, ulitin natin. Subalit, para naman sa mga tao, sa mga duwag, mga taksil. Sino yung mga taksil? Nasa gawain na ng Panginoon, ipinagkanulupa niya si Kristo Jesus. Siya yung taong taksil. Okay? Mga gumagawa ng kasuklam na bagay. Mga mamatay tao, mga nakikiapit, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila'y sa lawa ng nagliliyab na apoy at asopre. Ito ang pangalawang kamatayan. Ito yung mga kasalanan, mga kapatid, na nahahantong sa kamatayan. Kung halimbawa yung mga taong gumagawa rito ay dumating yung kanilang kamatayan at hindi sila nagbagong buhay, ang kahantungan ng kanilang kasalanan ay kamatayan. So alam na natin kung ano yung kasalanan hahantong sa kamatayan. Ulitin natin. Sa Revelation chapter 21 verse 8, subalit, para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapit, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling. Ito, i-emphasize ko. Sino yung sinungaling? Yung hindi nagsasalita ng salita ni Kristo. Sapagkat yung salita ni Kristo sa John 17:17 ay katotohanan. Ang katotohanan, kapag ito ay hindi makatotohanan, ang iyong ipinapahayag, ang iyong mga salita, yun ay kasinungalingan. Yun ay kasalanang hahantong sa kamatayan. Anong klaseng kamatayan? Pangalawang kamatayan? Saan? Sa dagat-dagatang apoy. Okay? So, next meeting natin, pag-uusapan natin. Halimbawa, ang isang tao nagkaroon ng malubhang sakit, no? At doon pa lang siya nagsisisi ng kanyang kasalanan. Pakikinggan ba siya ng Diyos? Patatawarin ba siya ng Diyos? Yun ang pag-uusapan natin. So, ibig sabihin, saka lang siya nagsisisi nung wala na. Ibibigay niya na yung buhay niya. No? Pakikinggan pa kaya siya ng Diyos? Patatawarin pa ba kaya siya ng Diyos? Ibig sabihin, sinasamantala niya sa mahabang panahon na siya'y binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na manumbalik sa Diyos, hindi niya nagawa. Ngunit nung nakaratay na siya banig at malapit nang siyang mamatay, managutan ng hininga, humingi siya ng tawad sa Diyos. Yun ay pag-aaralan natin yun, mga kapatid, sa susunod na mga pagtitipon natin. Okay? So, itong paksa na ito ay magiging gabay natin
sa bawat isa sa atin sapagkat tayo ay patuloy na nakikipag-isa kay Kristo Jesus. So alam natin kung ano yung kasalanan na hahantong sa kamatayan. Number 1, yung ikaw ay nagsasalita laban sa Espiritu Santo, no? No, sasabihin mo, hindi ako naniniwala sa banal na kasulatan niya. Ano, focus lang, mekos yan. Ito ay naisulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So, sabi niya rito, ngunit ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin maging sa panahong ito o sa panahong darating. So, mahirap po yun, mga kapatid. So, ang ating pananampalataya ay nakabatay sa itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. So, sana ito ay gabay natin. Tayo'y lalago sa ating pananampalataya. Habang tayo'y nasa gawain ng ating Panginoong Jesucristo, lalago tayo at alam natin kung paano natin ilulugar ang ating sarili, paano tayo makikipag-ugnayan sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Amen? Amen. And God bless us all. Amen. Amen.